Jazeera, Al Jazeera, Al Hamra, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates. Sa umaga ganito, dahil maginaw, konti pa lang ang tao. Maganda dito, tahimik, saka free ang parking, kahit saan ka mag-park. Ganda ang traffic flow. Sila ng mga motorcycle na 50cc below, kasi bawal dito yun, bawal yung motorcycle 50cc. 100cc pwede na, pero kailangan mo ng license. Iba ang license ng motorcycle at saka yung 4 wheels. Kung gusto mo mag-drive ng motorcycles, kailangan mo magkuha ng license, driving license para sa motorcycle. Hindi katulad yung sa atin na sa lisensya, isang license lang, pwede ka na. Yung restriction niya, pwede kang mag-drive ng motorcycle with sidecar, yan, ganun. Dito iba. Napaka lamig na lugar kung malamig ang panahon, pero itong March mainit na. Enjoy na natin yung lamig dito sa bansang UAE. Past 7 na, wala pang araw, kaya malamig. Itong daan na to, road na to, ay speed limit niya 80 lang. Dati 100 dito 100 kph. Ngayon, binaba nila, ginawa nilang 80. Pero okay naman, maganda. Lahat sumusunod sa traffic rules. Kaya tuloy-tuloy lang ang flow ng mga sasakyan. Sa mga runabout, circle sa atin, runabout dito, talagang kahit na walang tawag dito, walang stoplight, tuloy-tuloy pa rin ang flow, kasi dahil nga sa first to stop, first to go. At saka pag nakapasok na yung sasakyan sa circle, hindi ka na pwede pumasok. Bigayan, ibig sabihin bigayan. Priority, giveaway. Kaya masarap mag-drive dito sa bansa na to, basta susunod ka lang sa batas trapiko. Dahil kung hindi ka naman susunod, napakataas ng fines.
sahod na natin sa Pilipinas sa loob ng isang buwan ang fines dito. So sayang, bis na ibayad mo sa fines, padala mo na lang sa pamilya mo sa Pilipinas, magagamit pa nila yung pera, makabibili pa nila yung gusto nila, makakain pa nila yung gusto nilang makain dahil mayroon silang pambili. Diba? Dahil ang pagmamaneho naman ay ano lang to, pagdadrive. Diba? Tuloy-tuloy ang flow. Napansin nyo kanina yung dito sa runabout, giveaway lang, tuloy-tuloy ang pagka nakita na nila na mayroon ng sasakyan sa loob, hindi na sila pumapasok, hihintayin muna nilang maubos saka sila papasok. Tuloy-tuloy lang, maganda, saka ang number 1 na gustong gusto ko dito yung pedestrian lane para sa mga tao. Talagang humihinto ang mga sasakyan para i-priority yung tumatawid na mga tao. Sa atin, banggain ka talaga. Kawawa ka dyan sa atin. Sana yan yung mabago dyan. Masyadong mainitin ang ulo ng lahat ng tao dyan. Lahat matapang. Masingitan mo lang ng konti, away na. May bariling ka pa. May mga tubo, paluin ka ng tubo. Napakatapang ng mga tao sa atin. Sobrang tapang na talaga. Hindi ko alam kung sana yung tapang na yan magamit nila pag just in case na mayroong magtanggang sumakop sa bansa natin, magamit sana yung tapang nila na yan. Kaya lang, una pa silang aalis kasi may pera sila, una silang lilipad papunta sa ibang bansa. Kawawa na naman yung mahihirap. Kaya dito, una pang tatanungin pag may aksidente kung priority yung tao, kung okay ba yung tao. Diba? Sa atin din, sasakyan, nagasgas ng konti, away, matapang. Kaya nakakalungkot pa. Ang hirap tumawid sa pedestrian lane dyan sa atin. Napakahirap. Banggain ka sabihin, tatanga-tangan tumawid, di ba? Yung kayang tumatawid ang tatanga-tanga o yung nagmamaneho na meron namang road sign, diba? Nakakalungkot ba? Pero yung mga driver dyan sa atin at pumunta naman dito sa ibang bansa, sumusunod naman, susundin naman nila yung batas traffic. Kaya sana mabago yung mindset ng mga kamukha kong driver dyan sa Pilipinas na kahit pedestrian lane lang, mga brad, pagbigyan nyo lang yung mga tumatawid, hindi yung babanggain nyo pa. Salamat sa inyo at sa lahat ng nanood ng video na to. Salamat hanggang sa muli. Salamat sa inyong suporta. Good morning.